ano yung legal na obligasyon po ng isang magulang pagdating sa pagbibigay ng sustento base po sa ating batas? Well, lahat po ng magulang ay may obligasyon na sustentuhan ang kanilang mga anak. Now, that obligation only terminates if, for example, patay na yung parent or sabihin nating terminated ang parental authority. Paano na-terminate ang parental authority? Na-adopt na yung bata ng ibang tao. So, legally, pag adopted na legally yung bata, yung real parents niya, wala nang obligasyon kasi terminated na yung parental authority. But magkasakit, hindi, mayaman, mahirap, lahat ng magulang may obligasyon na bigyan ng sustento ang kanilang mga anak. At ito po ay hanggang may edad po ba yan? May hanggang anong edad dapat sustentuhan? Hanggang matapos sa pag-aaral? Paano po ba? Iba po ba tayo sa ibang bansa? Hanggang may pangangailangan po yung bata. So, usually in the best interest of the child. Now, kung kunyari po, disabled ang bata or may mental incapacity. So, panghabang buhay po yon hanggang hindi kaya ng bata mabuhay na sarili po niya. Pero pag, ano po, yung standard po, pag hanggang matapos ng pag-aaral po ba? Hanggang kolehiyo? Hanggang high school, paano po ang sustento? Well, usually po, ideally, in this ideal world, hanggang matapos ng college para makapagtrabaho ng maayos. But, yun nga po, minsan wala na rin po sa kakayanan ng magulang, pero we really encourage na, and the law really seeks to protect, na makatapos ang bata or mabigyan ng sapat na sustento para kung may pangangailangan medikal, matustusan ng magulang. Wala po ba nakalagay sa batas natin yung eksaktong edad, or maliban sa edad, may standard or formula ba yan kung magkano ang dapat na ibinibigay na sustento? That's a good question, Ms. Cheryl. Wala kasing formula. Walang sinasabing kailangan 10,000 pesos ang binibigay na sustento sa anak. Dahil, of course, iba't ibang cost of living yan. For example, a child of a call center agent would need less money for his education na compared to someone na sabihin nating sa probinsya na or pahinante lang yung tatay or so commensurate lang po sa kakayanan ng magulang. Of course, dapat din po we can't of course force parents to get jobs, right? But dapat din po sinabi po ng Supreme Court na dapat kahit na may tatay na humahaligi sa bahay, sinabi ng Supreme Court, dapat din yung nanay, kung able-bodied naman, kung wala namang debilitating illness or mental incapacity, share the load. In fact, kahit nga, kunyari, hindi po kasalang mag-asawa or mag-partner, may anak sila. Usually po ang kustodiya ng bata sa nanay. Tapos si tatay magbibigay ng sustento. Hindi porke andyan si tatay at nagbibigay ng sustento, hindi na magtatrabaho si nanay. It's a joint obligation po. It's just that minsan mas karaniwan sa ating society, yung lalaki yung mas mataas ang sweldo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.